Dayon pa tumakit-an nga sa iyahan ng pagbalik, iyang gipatawag ang mga elders dito sa Ephesus. Buti pasabot, wala ni siya dito sa Church of Ephesus nagkuan, dito lang siya sa usa ka area, iyang gipatawag. Ang mga elders means mga leaders sa church. Nga diin iyang natukod, iyang gipatawag tungod kay aduna siya importante nga mensahe nga gusto niyang ipaabot ngadto kanila. Adunay tulo ka butang nga gusto nako i-share kanato karon base sa ato ang gibasa. Number 1, sa verse 18 to 21 ato makit-an diha, Paul review the past. Dayon diha sa sunod nga verse sa 22 to 27, he testifies concerning the present. Then the last sa 28 to 38 ato makit-an, Paul warn about the future. So there are 3 past, present, and future kana nga pag mensahe ni Paul ngadto sa mga elders sa Efeso. Now verses 18 to 21 ato makit-an diha iyang gi sulti o gipahinumduman sila may tungod sa nangagi. Iyang gi-remind ang mga elders sa church may tungod sa iyahang purpose, ang iyahang motive, ang iyahang goal sa pagpangalagad diya sa Ginoo. Ang iya diya is to serve the Lord. Wa siya laing motibo sa pagbuhat sa buluhaton or sa pag-adto ngadto sa mga kaigsuonan, maulang gayud ang pagserbisyo o pagpangalagad tinuuray diya sa ato ang buhi nga Dios. Ingon siya sa verse 33, wala siya interesado sa pagpamuhat aron lang makakuha siya og mga salapi or makakwarta. Ang iyahang sincero, ang iyahang konsensya nga sa iyang pagbuhat niini maulang gayud ang pagtuman sa kabubuton sa Ginoo. Then ato pakita po diya, ingon siya, he had no desire for easy life. Diya sa verse 34. Ingon siya nga kita nato diya, tears and troubles iyahang na encounter. So wa siya magtingwa diri nga kanang mangalagad uban ang kaharuhay. Bay mga tao karon no, mga lagad or magwawali. Muhayk lang gani o pipila ka mga kilometro. O magreklamo na, maglisod na og adto kay ngano man lisod ang dalan. Sa adunay mga Kristohanon pod nga medyo layo ang ilahang Pinoyanan ngadto sa simbahan. Di na maka simba tungod kay ngano man daghan nagreklamo. Pero si Paul diri iyahang gisultian, particularly ang mga leaders sa church, nga ang pagpangalagad diya sa Ginoo malisod man og masayon, dapat buhaton kini tungod kay ngano man mao na siya ang kinabuhi. Nga ang pagpangalagad dili lamang usahay kanang sayon kundili lisod yun. Ilabi na sa iyang sitwasyon. Ang iyahang kinabuhi kanunay nagungaw diya sa kamatayon. Then he described his own diya sa verse no, padayon diya nga ang iyahang manner sa ministry. Giunsa niya paghimo ang buluhaton. Iyahang giulagway diya ang tulo ka klase diya sa verse 19, ingon siya diha, he served God with all humility. Kanang pagpaubos, ang opposite sa humility is pride. Nganong importante man ngayang gipainumduman ang mga leaders niini tungod kay pride. Sometimes mao nay makapahulog sa mga leaders. Kung nanagani sa posisyon ang usa ka tao, mutaas ng iyang garbo. Say makalimot na kung asa siya gikan. Nga kada diya iyang naimutangan diha, temporaryo lang. Kung naa siya diha tungod kay aduna siya mission nga iyang pagabuhaton nga gihatag kaniya.
Sa verse 19 gyapon iyang gidescribe diha ang manner of serving the Lord. Ingon siya diha ang iyang pagpangalagad uban ang luha. Si Paul dili siya emotional nga pagkatao, pero compassionate minister of God. Therefore, kung ang iyang kasing-kasing puno sa gugma, sa buluhaton, dili siya makaako sa pagtan-aw sa ministry nga diin dili magkadimao or wala buhata uban ang gugma. Ikatulo ato makit-an diha nga ang iyahang pagpangalagad gidescribe niya uban ang pagsulay. Diya sa verse 19 gyapon nga ang iyang kinabuhi dili sayon daghang hulga or kanang kakuyaw nga iyahang naagian. Yang gi-state diha severely tested. Sa ato pa sa tanang sitwasyon, ginasulayan siya. Pero yang gina-exhort ang mga elders or mga leaders niya to ang panahona sa Epeso nga dapat sundon og buhaton kung unsang yang gitudlo ug unsa yang gibuhat niadto nga ilang nakit-an. 1 Corinthians chapter 11 verse 1 ato nang mainumduman nga gisulti ni Paul ngadto sa mga believers. Ingon siya, imitate me as I imitate Christ. In other word, iyang gipainumduman sila nga sundo nila si Pablo sa ilang pagpangalagad sama nga si Pablo iyang gisunod usab si Kristo. Nakita nila kung unsa ang paghago, kung unsa ang pagpaningkamot sa pagpangalagad ni Paul. Kung mao po na gusto niyang buhaton sa mga leaders nga diin iyang gipili niadtong tungura. Sa verse 20 to 21 ato makit-an diha iyang gidescribe his motive serving the Lord. Ang iyang motibo is to serve the Lord wholeheartedly. Ang manner ato makit-an humbleness, compassionate, and brave. Kanang maisugon ba sa pag buhat sa buluhaton nga gisangon sa Ginoo nga bisan paluyo sa kalisod or nakatubang man na sa kakuyaw sa kinabuhi pero iyahang gihimo. Two main parts of the message nga to makit-an dinhi. Unsa may mensahe nga giwali ni Pablo? Ang iyang wali kanunay about repentance. Paghinulsol, pagbiya sa sala o sa pagkinabuhi diha sa Ginoo. Iyang gi-challenge kanunay ang taga-Epesos may tungod sa pagbiya sa ilahang mga daan nga kinabuhi. Tungod kay ingon siya, gibag-o naman mo, gipasaylo na inyong mga sala, pinaagi sa pagtuo sa mensahe, unya gipamatud-an ninyo na pinaagi sa submit sa inyong kaugalingon sa pagbautismo, gipasaylo na mo, ingon siya magkinabuhi nga matinumanon diha sa Ginoo uban ang pagtuo. Ang lugar nga iyahang ginawalihan ato makit-an si Paul wala si gipili. Kung inyong basahon diha ang Acts chapter 20 verse 20b, he preached both Jews and Gentiles. Sa mga Hudiyo o sa mga Hintil, kinsa man ng mga tawhana iyahang giwalihan. Ang principle sa iyahang pagwali nga gisunod mao ang pagwali nga gitawag nato comprehensive. Sa ang comprehensive? Yung kanad yung gikan sa sinugdanan hangtod matapos way laktaw-laktaw. Yung gikanid. Mabasa nato na sa verse 27. Ang iyang mensahe naga-focus may tungod sa paghinulsol sa mga tao ngadto sa ilahang mga sala.
Now, the main part sa mensahe ni Paul nga makita nato dinhi nga verse, diya sa verse 24. Ato nang basaw nung sige sulti niya diya sa verse 24. Ingon siya dinhi Acts chapter 20 verse 24. But I reckon my own life to be worth nothing to me. I only want to complete my mission and finish the work that the Lord Jesus gave me to do, which is to declare the good news about the grace of God. Muna yung mission, muna yung goal, nga matuman or mahuman niya ang ipabuhat kaniya. Siya bisan pa kung say may tabo sa akong kinabuhi, di na ko na kasapayan. Basta ako lang nga mabuhat na ko ni. In other words, nakafocus siya sa mission nga gihatag sa Ginoo kaniya. Bahala kung say may tabo sa akong kinabuhi, basta makuha lang nako na. Nakinundom ko atong mission sa Sabba 44 nga namatay. Kasi lang mission para makuha tong si Marwan mo to, no? Marwan. Oh, nakuha yun ang ang kamot na sa to, putlo lang tong kamag po ni kuan para lang tayo nga nakuha nila. Bahalag makuha nila kinabuhi, basta lang makuha nila ang mission. Si Paul aduna siya'y mission na gusto niyang tapuson. Kung sa iyang mission, mawali ang gingharian sa Ginoo. Mao ni iyang wali, mao ni iyang mission sa iyang kinabuhi. Bahala kung sa may tabo sa kong kinabuhi ngon siya. Nga ma-declare lang niya ang good news. Good news nga si Kristo namatay tungod sa atong mga sala. Si Jesus gilubong og si Jesus nabanhaw sa tulo ka adlaw karon tuwa na sa nangitong kamot sa atong amahan. Mao ni iyang ginawali. Mao ni iyang mensahe nga kanunay ginawali may tungod sa pagkinulsol og sa hatag o kagawasan ngadto sa mga katawhan. Gipresent niya kini kanunay. Now, ang iyang testimony may tungod sa present unsa man. First of all, he described ang iyahang feeling nga may tungod sa kanang umaabot. Now, unsa man ang iyahang gidescribe may tungod sa buluhaton. Iyahang gigamit kining unom ka mga larawan or images aron masabta nila. Unsa nga picture nga iyang gigamit diya sa verses nga tuang mabasa gikan sa 24 ngadto sa 26. Number 1. Unsa gigamit niya nga kuan diya nga pulong sa pag-describe sa ministry nga iyahang gihimo nga gihatag sa Ginoo kaniya. Verse 24, number 1, he described he is like an accountant. So man ang accountant? Nga may nag-eskwela din niyang kurso accounting. Madang nag-eskwela nga ilang kurso about accountant. Buti pa sabot tig 50. Tig og kanang accounting concern. Kung naka sa kumpanya mo narabaho mga apply niya accountant ka dito ka. Tanan nga mga accounting concern inyo na tig-ihap. Maoy mo tan-aw unsa ba ning kana siya bata og wala. Then diya gyapon sa verse 24, he described himself as a runner. Sa manang runner. Dagan. Yang gigalakway si Paul ang iyang kinabuhi samtang nangalagad siya. Diya ba ito sa Timothy, no? A fight, the good fight of faith. Ingon siya. Nindagan siya, unya jud iyang gitapos. Wa may mo appeal sa usa ka lumba nga igo lang mo kuan? Igo lang mo testing then pagkauman mo surrender dili. Ang purpose once gani attend ka diya nga lumba imo nang tapuson. Si Paul nga nang iya. He described himself not only as an accountant but he described himself as a runner. Then ikatulo,
He described himself like a steward. Sa manang steward? Piniyalan. Buti pasabot, dili iya ha. O itong gisulti kaniya ni brother. Say makalimot ang mga leaders nga sa ilahang sinultian usahay ilang ang punon ang dungog. Pero ang pulong sa Ginoo, si Pablo nagapainomdom. Kakining tanan, dili ni ato, kundili igo lantang gipiyalan. Bisan ang atong kinabuhi, kung unsa man ang ato ang posisyon karon, asa man tang estado sa kinabuhi, temporary ra na. Gipahulam ra na sa ato. Adunay tag-iya ni ana. Sa verse 26, he described himself as a witness. Sa manang witness, someone nga mao ang mo testify kung unsang iyahang nakita o kung unsang iyang naibaluan. Si Pablo mao nang iyahang gi-consider siya kinabuhi. Nga kanang iyahang gimo o siyang gisulti o siyang naibaluan, iya lang nang na dawat gikan sa Ginoo. Then he described himself like a herald. Verse 25, kung inyong basahon diya, unsa man ang herald? Tigsangyaw, tigsulti, may tungod sa usa ka mensahe. Then kani ka unom nga tumakit-an, he is like a watchman. Verse 26, unsa man ang watchman? Trabaho niya tigbantay. Now tan-aw na to unsa jud ang context nining watchman. Ablihan na to ato ang Bible sa Ezekiel chapter 33 verse 1 to 9. Para masabtan jud nato unsa jud nang watchman. Di lang kay igo magbantay diha unya wa si accountability. Kundili being a watchman naa siya dako nga responsibilidad nga dapat niyang himuon. Ezekiel 33 verse 1 to 9. Basa. 33 verse 1 to 9. Para makuha na to ang background sa watchman. Sige daw. Ang pulong ni Jehova gidangat kanako. Nga nagaingon, anak sa tao, sumulti ka sa mga anak sa imong katawhan, ug imingon ka kanila. Sa diha nga dadon ko ang espada ibabaw sa usa ka yuta, ug ang katawuhan sa yuta magpili og usa ka tawo gikan sa kaniwala nila. O ipahamutan siya nga ilang magbantay. Kung sa diha nga makakita siya sa espada nga moabot sa yuta, pulpo niya ang trumpeta o pasidaanan nga katawuhan. Kunya, bisan kinsa kadto nga makalunok sa tingog sa trumpeta o dili manumbaling sa pasidaan. Kung ang espada moabot na o makakuha kaniya, ang iyang dugo anha sa iyang kaugalingon nga ulo. Siya nakalungog sa tingog sa trumpeta o wala manumbaling sa pasidaan. Ang iyang dugo anha kaniya. Kay kung nanumbaling pa siya, malawas unta niya ang iyang kalag. Apan kung ang magbalantay makakita sa espada nga moabot ug dili hulupon ang trumpeta, ug ang katawuhan dili mapasidad-an, ug ang espada moabot ug mukuha sa bisan kinsang tawo gikan sa taliwala nila. Siya ginakuha sa taliwala sa iyang kasalanan, apan ang iyang dugo panilngon sa kamot sa magbalantay. Busa ikaw, o anak sa tao, ginabutang ko ikaw nga usa ka magbalantay alang sa balay sa Israel. Tungod niini, patalinghugi ang pulong sa akong baba, ug ihatag kanila ang pasidaan gikan kanako.
Sa diha nga ako moingon sa dautan ug dautan nga tawo, ikaw sa pagkamatuod mamatay gayud ug ikaw dili musulti sa pagpasidaan sa tawong dautan gikan sa iyang dalan. Kanang tawo nga dautan mamatay gayud diha sa iyang kasalanan. Apan ang iyang dugo paningon diha sa imong kamot. Last verse. Apan kung ikaw nakapasidaan sa taong dautan mahitungod sa iyang dalan sa pagpabiya niini ug siya dili mutalikod sa iyang dalan, siya mamatay gayud sa iyong kasalanan ug galing ginapagawas mo ang imong kalag. Okay, so ang makita nato diya mo ni ang usa ka watchman siya maoy tig-inform kung siya makita niya dito para dili mahimong alaot ang iyahang mga sakop. So kung dili patuo ang iyahang mga sakop sa iya, nya gisultian na siya nga mao ning may tabo. So ingon ang palang kasulatan diha, di na accountable ang watchman. Si Paul ang iyang gisulti mao ni. Gisultian ta mo nga mao ni dapat ninyong buhaton, biyaan ninyo ang dautan, magkinabuhi kamo nga maayo. Pero ingon siya kung dili mo mutuo, magpabilin gyapon mo diya sa sala, ingon siya, wa na ko'y labot kaninyo. Inyuhan na ng sala, di na ko accountable, kaya nga naman, gihimo na ko ang akong katundanan, isip usa ka watchman. Sa verse nga atong gibasa, makita nato si Paul nagpainumdum, adunay tulo ka ayno diha nga atong mabasa, gikan sa verse 22 to 23, 25, ingon siya diya, I know the hardship which lie ahead. Ingon siya, I know that I will not see you again. Then ikatulong I know that you are going to have a problem during the rest of the week. In other words, nakita na niya, nasabta na niya nga mao nay may tabo sa iyang kinabuhi. Mao ni nga mensahe ni may tungod sa farewell message ni Paul ngadto sa mga elders. How wonderful nga atong mabasa nga si Paul iyang gidescribe ang buluhaton nga gihatag sa Ginoo kaniya isip usa ka accountant, usa ka runner, steward, witness, herald, or watchman. Being a believers or leaders of the church, mao po ni ang tinguha unta nga makita sa ato ang mga kinabuhi. The last nga ato makit-an dinhi kay iya naman gitestify about the present. Paul proceed to look forward into the future. Unsay may tabo? Ingon siya, gikan karon nga mawala ko, mubiya na ko dinhi, mao ni ang possible nga may tabo ngadto sa mga churches or sa mga believers. Verse 28 to 38, ato makit-an diya, Paul center his response or message ngadto sa mga elders. Ingon siya diya, adunay tulo ka key words nga iyang gigamit. Number 1, kanang word nga gigamit niya sheep, karnero. Ikaduha, kanang word nga shepherd, magbalantay. Then ikatulo, kanang word nga wolves. Sa man ang wolves? Basa nato diya. Verse 28 and 29 refers to the believers that the flock, the sheep, nga ang mga magtutuo diya ni Kristo gitawag isip usa ka mga karnero. Kung inyong basahon ang inyong Bible sa John chapter 21 verse 16 to 12, 17, John 21 to 15. Sige sulti ni Jesus ngadto sa mga sa mga tung sumulunod niya. John 21:16. John 21:16. Ingon siya diya, a second time Jesus said to him, Simon, do you love me? Dayon sa 17, yes Lord, ingon Simon, yes Lord, answer, you know that I love you.
Jesus said to them, take care of my sheep. Si Simon Peter maning gipangutanan niya, nya katulo. Gigugmabadyo ko nimo Peter, siya ikaduha, mao gyapon, ikatulo. Pangutana gyapon siya. Buti pa sabot, alagaan niya ang mga Kristohanon, mga believers. Mao ni responsibility sa usa ka leaders of the church. Then John 21:15. Makita nato diha, after they eaten, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of John, do you love me more than this? Others do. Yes, Lord, he answered, and you know that I love you. Jesus said, take care of my lamb. Dili lamang ang sheep, kundi sa manang lamb. Katong mga bagong anak, no? Mga nati. Buti pa sabot, katong mga new or young believer of the Lord Jesus Christ. Muna, ikaduha, be shepherd of the church of God. Yan ang gisulti diya sa nga verse na. Yung sa diya, ikaw mao ang magbalantay sa simbahan sa Ginoo. Kisay gisultihan ay mga elders of katong mga leaders gikan sa Episo. Ingon siya bantayi. Being a shepherd, dili po na sayon ang responsibilidad. Ngano man, daghan dapat nga bantayan. Si Jesus, nag-ingon siya sa iyang kagulingon nga siya ang maayong magbalantay. Nga, Psalms 23:1, memory verse na sa mga batanon, mga bata, the Lord is my shepherd, and I shall not want. Shepherd. Dili sultihan ni Paul ang mga elders nga mahimong magbalantay sila sa Church of God. To feed the flock. Muna siya ang iyang responsibilidad. Not only to feed but to protect from wild nga mga kanang delikado or mga dautan o kinsa man nang mukaon or mudaot sa ila. Paul reminds and exhort to follow and imitate spesya ang iyang gibuhat ngadto sa mga Kristohanon. Unsay gisulti sa Philippians chapter 4 verse 9. Mao man ato ang akong nasir atong niaging Domingo nga napod rin, no? Sira atong balikan daw. Sige, sulti niya. Philippians chapter 4 verse 9. Hapit na tamo man. Yung siya dito. Sige daw, balik basa. Philippians chapter 4 verse 9. Those things which ye have both learned and received and heard as still in me, do, and the God of peace shall be with you. Okay, katong inyong nakadudunggan, unya nakatunan, gikan kanako, ingon siya buhata, kaysa diyang inyong himuon, ang kalinaw, maana kaninyo. He warns them about the dangers around them. Anang delikado kakuyaw nga naa sa ilahang palibot. Buti pasabot, refer to the false teachers. Mautong ganiya, mga apostasy. Daghang mga nangabot nga mga bagong pagtulunan. Kung inyong basahon ang Matthew chapter 7 verse 5, kung say maibaluan nato diha, Matthew 7:5. Ingon siya diha, you hypocrites, first take the log out of your own eye, and you will be able to see clearly to take the speck out of your brother's eye. May tungod ni niadtong mga tao nga kuso kayo mimantay ngadto sa ilang isikataw, pero wa sila mo lantaw sa ilahang kaugalingong mga sayop. Then Acts chapter 20 verse 13. He warns them about the dangers among them.
Buti pa sabot ka ng kakuyaw nga naa kauban nila, naa sa ilaha. So not only around but among them. Buti pa sabot kauban nila. Oh, say naagya po na may tabo no sa mga local churches. Ulay laing mag-away-away. Sila ra. So may kiawayan. Mga personal nga mga interests. Then Paul described two ways that people, sa makita na to din eh, ilang gemo by speaking perverse things. Buti pasabot ka ng mga pagtulunan nga ginausab. Then ilang ginay-hinay pagpalayo ang mga Kristohanon diya sa mayong pagtulunan. People are hunger of power and position. Mo na. Sa church usahay kung imong i-appoint may imong leader, daghang balibad. Pero kung moabot gani sa gawas, gustong magpapili og saman. Why? Because gusto power and position. He warns them about of danger within. Dahil sa 28 verse 35 ang magbalaan na diya usay gi-warning ni Paul dinhi. Now, mao ni ang final admonition ni Paul ngadto sa mga elders or believers. Keep watch over yourself. Verse 31. So be on your guard. In other word, mao na ni ang iyahang personal admonition. Be on your guard. In other word, bantayan daw nila ang ilang kaugalingon. O di lamang sa ila bisan sa ato karon. Unsa may dapat natong bantayan sa atong kaugalingon? Number 1, diya sa verse 31. Don't be careless. Ana diya sa verse 31 of Acts 20. Atong basahon pagbalik dobi para maklaro na to. Acts 20:31. Ingon sa diya, watch then and remember that with many tears day and night I taught every one of you for 3 years. Ingon siya, don't be careless. Sa 32, don't be shallow. Sa manang shallow? 32. Ingon siya diya, and now I commend you to care of God's and to the message of His grace which is able to build you up and give you the blessing God has for all of you. In other words, kinahanglan nga dilanta permanente nga kanang shallow ba? Narata sa mabaw kundili ang ato ang pagkuan malig-on jud ta. Nga lig-on ang ato ang pagtuo pagkahibalo may tungod sa gospel o sa pulong sa Ginoo. 33. Don't be covetous. Atong basahan na 33. I have not wanted anyone silver or gold or clothing. Say buti pasabot na to ana. Say in other words sa covetous gani brad. May gugmawag sa lapi. Oh, may gugmawag sa lapi. Oh. Di lang kay kanunay ang inyong tinguha. Ingon siya nga more on kuha na lang prophet. Kung dili kinahanglan ingon siya ang inyong tumong tinguha nga mao ang pagbuhat sa kabubuton nga yatag sa Ginoo kaninyo. 34. Unsa gisulti na 34? You yourselves know that I have worked with these hands of mine to provide anything that my companions and I have needed. So may balo na to diya. Siya diya, don't be lazy. Dili kinahanglan magtinapulan ang usa ka alagad or kanang magbubuhat sa Ginoo. Ingon siya, tanawa ko ninyo. Sige sulti. Ingon siya, wa siya magsalig ngadto sa mga sa uban kundili iyang paningkamutan usab nga siya makakita og kanang resources nga ma-provide ang iyahang mga panginahanglan. 35. Ingon sa diya, I have worked hard
in this way, we must help the weak. Remembering the word that the Lord Jesus himself said, there is more happiness in giving than in receiving. Say, minsay nga tumakwa, don't be selfish. In other word, sharing. Nagtrabaho siya di lang para sa iyang kaugalingon, kung dili, nagbuhat siya ng himo siya or naningkamot siya para pud siya makahatag ngadto sa uban. Atong balikan ang mission ni Paul sa iyahang mensahe ngadto sa mga elders sa Efesos. Acts 20:24 atong balikan pagbasa ingon siya diha, "But I reckon my own life to be worth nothing to me. I only want to complete my mission and finish the work that the Lord Jesus gave me to do, which is to declare the good news about the grace of God." Si Paul nahimong na buhat niya ang mission nga gipabuhat sa Ginoo kaniya, describing himself as a faithful accountant, kanang good finisher, as a runner, dayon as a steward, as a watchman. Then mo na iyang girilay nga diri gi pass on nga minsay ngadto usab sa mga elders para mahimo pud silang matinumanon o magpadayon sa pagbuhat sa ministry nga gihatag sa Ginoo kanila. May God bless sa iyang word sa atuang kasing-kasing karon nga buntag. Thank you so much, Brother Luciano, sa mensahe about sa the message about Apostle Paul. Dito ko na tandog sa tong about sa watchman, Brad. Lisod gyud ning mahimong watchman. Yeah. Pag di ka maka-warning, sa imuha gyud ang silutan sa Dios, pero ang yang dugo didto kwaon sa didto ang accountable pod isang watchman. Yeah. Mao nang magbantay kanunay. So daghang salamat, Brother Luciano, sa nindot nga mensahe or repentance to our God and faith to Jesus Christ. So mo ta sa ato ang pagpartake sa Lord's Supper. As part of our worship. Atong i-change ang ato ang communion cups. Kaya gigasan ni Micaela. Gigasan si Micaela. Fresh from US. Okay, ko Albert. Ganyan na to po.